Hi there! I'm HR Leah Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba aayusin yung error na camera not accessible pag gene-generate ang Digital National ID sa website ng National ID Check. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step guide kung paano ito gagawin at kung maaayos ba itong error na camera not accessible. Kung bago ka pa lang sa aking channel and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. First, i-access muna natin yung website ng National ID Check. Magpunta lang tayo sa ating phone browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin ang national-id.gov.ph. At itap ang link. After nyan, magdadirect ito sa webpage ng National ID. Next, itap lang natin yung proceed. Then, need naman natin i-input yung ating demographic information tulad ng ating name at date of birth. Sa portion ng date of birth, pwede natin i-type directly yung ating birthday or pwede din natin itong i-input by tapping yung calendar icon. After may input yung ating information, tap lang natin yung continue to proceed. Then, magdadirect ito sa Take Live Selfie. Tap lang natin yung Start Liveness to proceed. At antayin mag-load yung page. Pero, unfortunately, ganito po yung lumabas. Camera not accessible. Check that camera is connected and camera permissions are enabled in settings before trying. Yung phone unit po na gamit ko dito ay Oppo A2020. Actually, yung ganitong problem is common sa Oppo phone units. Kasi nung inaccess ko naman yung website ng National ID Check gamit ang Huawei phone unit, wala naman pong naging problem. Kaya in this video, i-discuss ko kung paano aayusin yung problem na camera not accessible. First, magpunta lang tayo sa phone settings. Then, drag down lang natin at hanapin yung app management. Then, dito sa app management, tap lang natin yung permission manager. Pag nasa permission manager na tayo, tap lang natin yung camera. Then, dito sa camera, makikita natin yung mga application na binigyan natin ng permission para ma-access yung ating phone camera. Apat po yung permission na makikita natin dito. First ay yung allowed all the time, pero sa akin, ang nakalagay dito ay no apps allowed. Next, yung permission na allowed only while in use. E-check lang natin yung application na ginagamit natin to access yung website ng National ID Check. Ako po yung Google ang ginagamit ko, pero upon checking, wala siya dito. Chinek ko naman yung permission na ask every time, pero wala din dito ang Google app. Kaya chinek ko naman yung permission na not allowed at dito ko nakita yung Google application. Kaya pala camera not accessible ang lumalabas kasi naka-not allowed pala yung Google app. Para ma-edit yung camera permission ng Google app, tap lang natin ito. Then, piliin lang natin yung permission na allow only while using the app. Then, tap lang natin itong back icon or arrow left na katabi ng camera permission. After nyan, mawawala na sa permission na not allowed yung Google. Mapupunta na ito sa permission na allowed only while in use. So now, let's try kung makakapag-proceed na tayo sa Take Liveness. Magpunta lang tayo ulit sa website ng National ID Check.
Bago tayo mag-proceed, check lang natin kung okay na yung camera permission. Dito sa upper right corner, may makikita tayo na 3 tuldok na icon. Tap lang natin ito. Then, tap lang natin yung eye or icon ng information. Makikita natin dito sa permissions, camera allowed na ang nakalagay. Next, tap lang natin yung proceed. At i-enter yung ating name at date of birth. Then, tap lang natin yung continue. Next, tap lang natin yung start liveness. Kanina, after ko matap yung start liveness, camera not accessible yung lumalabas. So ngayon, eto na po ang lumabas. Piliin lang natin yung allow only while in use. At nakapag-proceed na ito sa facial verification. At na-generate ko successfully yung aking digital national ID. Actually, na-download ko na ito gamit yung Huawei phone. Pero napansin ko na yung na-download ko ngayon ay may nakalagay na place of birth sa back portion nito. Noong una ko po kasing na-generate ay wala itong nakalagay na place of birth. Ganun lang po kadaling ayusin yung camera not accessible. Hopefully, makatulong po yung video na ito para maayos nyo yung same problem. Para naman po sa mga gusto i-generate ang kanilang digital national ID using eGov.ph, may video po ako na ginawa para sa step-by-step process nito. Makikita nyo po yung link bago matapos ang video na ito. Or you can also check yung description box and comment section para sa link ng video. Sa next video ko, i-discuss ko naman yung public advisory na inilabas ng Philippine Statistics Authority or PSA regarding sa pag-accept ng Digital National ID bilang valid proof of identity. Magbibigay po ako doon ng update kung pwede na ba itong gamitin sa pag-verify ng GCash account at sa pagkuha ng passport. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo once uploaded na yung video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.